Flashback. Habang nagiinuman si Tristan at Joyce Ann ay biglang nagsalita si Joyce. Panay din ang punas dito sa pisngi nito dahil hindi na tumigil sa pagpatak ang mga luha nito. Ayoko talaga magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Mas gugustuhin ko pa na sa iba magpakasal. Ikaw ba? Payag ka ba na pakasalan ako? Kung payag ka, pakasalan mo na lang ako. Hanapin mo na lang ako kapag want mo na ng annulment. Hindi ko nais maging asawa ang Joseph na yun. Ang daddy ko lang naman ang may gusto na ipakasal ako sa lalaki na yun eh. Ano, payag ka ba? Tanong ni Joyce sa lalaki na kasama niya. Kapag pinakasalan kita, ay hindi na kita pakakawalan pa. Payag ka bang maging akin habang buhay? Oo naman. Ikaw ang knight and shining prince ko. My savior and soon-to-be husband. Hanapin mo lang ako para magkasama tayo. Lasing na sagot ni Joyce sa lalaki na kainuman niya. Kung ganoon, pakasal na tayo. What is your name, by the way? Joyce. Joyce Ann Jimenez. Mabilis na sagot niya sa lalaki. Tristan. Tristan, bravo. Pakilala naman ito kay Joyce Ann. Tumayo si Tristan at tinawakan ng kamay ni Joyce. Naglakad sila palabas sa bartel. Sumakay sila sa kotse niya. Hey bro, I need you now. Kausap ni Tristan sa kanyang kaibigan na si Rico. What do you want? Masungit pa na tanong ni Rico. Please, bring your sister Carmi. Magpapakasal ako ngayon at kailangan ko ng What? Sigaw ni Rico sa kabilang linya dahil hindi ito naniniwala na magpapakasal na ang kaibigan niya. I'm serious bro. I really need your help. Pumunta ka na lang sa bahay ni Ninong. Doon tayo magkita. Thanks bro. Sabi ni Tristan, bago niya ibinaba ang tawag. Hindi na niya hinintay na sumagot pa ang kaibigan niya. Hindi alam ni Tristan pero pakiramdam niya ay kailangan niyang pakasalan ng babae. Nang makarating sila Tristan ay kaagad itong sinalubong ng kanyang ninong na George. Mukhang lasing kayo, iho. Seryoso ba kayo na magpapakasal kayong dalawa? Tanong nito sa kanila. 100% sure, Nino. Di ba, honey? Tanong pa ni Tristan kay Joyce Ann. Of course, honey. Nakangiting sagot ni Joyce sa tanong sa kanya. Kayo bahala. Huwag niyo ako sisihin kapag nahimas-himasan na kayo. Sabi na lang ng George. Thank you so much, Nino. You're the best. Nang dumating na si Rico ay kaagad na nagsimula ang kasal. Pareho sila na pumirma sa marriage contract. Matapos ang kasal ay bumalik sila sa bartel pero hindi na sa bar kundi sa isang room na inukupan nila. Pagpasok pa lang ay kaagad na siniil ni Tristan na isang mapusok na halikan labi ni Joyce. Bago man kay Joyce, ang lahat ay sinubukan niyang sumabay sa bawat galaw ng labi ni Tristan. Hindi naintindihan ni Joyce na nangyayari sa kanya pero gustong-gusto ng katawan niyang ginagawa ni Tristan. Bago man sa kanya ang lahat ay nagustuhan niya ito. Hindi na namalaya ni Joyce Ann kung paano ni Tristan natanggal sa katawan niya ang mga damit niya. Ang alam lang niya ay bago sa kanya ang lahat ng karanasang ito. Kinabukasan ay pinagmamasdan ni Tristan ang magandang mukha ni Joyce Ann. Napangiti siya dahil bigla na lang siyang pumayag na magpakasal sa babae. Hinalakad niya ito sa labi. Kung maalala mo ko'y magpapasalamat ako, Han. Pero kung hindi, nasa paligid lang ako. Magpapakilala ko sa iyo sa tamang panahon. Bulong ni Tristan bago niya nilisan ng hotel. End of flashback. So, ako pala talaga nag-iya sa iyo, Han? Hindi makapaniwalang tanong ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Opo. Natatawa na sagot ni Tristan sa kanya. Oh my God. Dali ni Joyce sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya iyon. Kagad niyang itinulak ang asawa niya at mabilis na pumasok sa banyo. Han, open the door. Kumakatok si Tristan sa pintuan ng banyo. Alam niya na nahihiya ang asawa niya sa naging revelasyon niya, pero totoo ang kinuwento niya na ito naman talaga ang nagyaya at hindi siya. Sa kanilang dalawa ay siya ang hindi gaanong lasing ng gabi na iyon. Han, maliligo lang ako! Sigaw ni Joyce Ann at kagad na binuksan ang shower. Kahit na wala sa plano ni Joyce na maligo ay pinanindigan na lang niya. Paglabas niya, halos atakihin siya sa puso dahil mukha kaagad ng asawa niya ang bumungad sa kanya. Pagbukas pa lang niya sa pintuan ng banyo. Ann, kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ni Joyce sa kanyang asawa na kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan.
Ayaw mo ba akong kasabay maligo? Hindi mo kasi ako niyaya. May hibig ng pagtatampo sa boses ni Tristan. Hindi naman sa ganoon, hon. Sorry po, nahihiya lang kasi ako. Ano ba naman kasi ako pala ang nagyaya sa'yo na magpakasal. Pero ako pang may gana na magtampot maglayas. Nakangusong saad ni Joyce Ann. Bakit ka naman mahihiya? Ang totoo niya, naunahan mo lang ako, nahihiyain ka. Naawa din naman ako sa'yo noon kaya gusto sana kitang tulungan. Pero bakit mo ko inalok ng kasunduan na maging tubo tayo? Tanong ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Dahil wala akong maisip na paraan para manatili ka sa tabi ko. Dahil ang totoo, ay gustong gusto ko na magpakilala sa iyo na asawa kita. Sagot naman ni Tristan. Nakakaloka ka naman. Pasalamat ka't crush kita. Mabirong sabi ni Joyce Ann. Kaya nga honey. Sinabayan din ni Tristan ang biro ng kanyang asawa. Shower ka na honey. Di ba may lakad pa tayo ngayon? Tanong niya kay Tristan. Yes hon. Pero makapaghihintay naman iyon. Ako, hindi na. Saad nito bago hinapit ang bawang ng kanyang asawa at siniil ng isang mapusok na halik ang labi nito. Napakapit naman si Joyce Ann sa balikat ng kanyang asawa. And she also responded to the kisses of her husband. Ang mga hiyaw at salpukan ng kanilang katawan ang naririnig sa apat na sulok ng silid na kanilang kinaroroonan. Walang paglagyan ng kasiyahan na nararamdaman nila ngayon. Para kay Tristan at Joyce ay ito ang pinakamasarap na make love na ginawa nila. For them, it was a perfect time, perfect place with the right person. Nawala sa isip nila ang mga problema. Pinalaya nila ang kanilang mga damdamin. Malayo sa magulong mundo ng kanilang pamilya. Malayang pinagmamasta ni Joyce Ann ang natutulog na asawa. Hindi siya makapaniwala na nakawala siya sa magulo niyang buhay sa kamay ni Arthur at naging asawa niya si Tristan. Looking back sa lahat na nangyari sa kanya ay si Tristan ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Ang sabi ng kanyang mommy ay mamuhay siya ng masaya. Kaya simula ngayon inaisip niya na gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya at sa kanyang asawa. I love you so much, Tristan. Pabulong na sabi niya. I love you too, honey. Sagot ni Tristan at natulog ulit. Hindi na sila natuloy sa pupuntahan nila dahil sa ginawa nila kanina. Niyakap ni Joyce ang kanyang asawa at natulog na din siya. Gusto niyang sulitin ang mga oras na magkasama silang dalawa. Nagising si Joyce Ann sa halip ng kanyang asawa. It's time for dinner, honey. Nakangiting si Tristan kay Joyce. Can you please give me some more minutes? I'm still sleepy. Saad niya kay Tristan. Okay, after 5 minutes, gigisingin ulit kita. Okay, love you. Natulog ulit si Joyce habang si Tristan ay sinagot ang tawag na nagmula sa kanyang mommy. Hello, Mom. Where are you, Tristan? Kalmado na tanong nito pero may himigan mo pa rin ng galit. I'm in Canada. Sagot na Tristan sa kanyang ina. At anong ginagawa mo dyan? Kasama ko ang asawa ko. At talagang pinipili mo ang babaeng iyan? Galit na saad dito sa kanyang anak. Mom, listen to me. Hindi tunay na anak ni Arthur si Joyce. Paliwanag na Tristan sa kanyang ina. Ano sabi mo? Oh, iba po ang daddy ni Joyce at hindi ang rapist na iyon. Totoo ba yan? Hindi makapaniwala na tanong ng mommy na Tristan. Yes, Mom. Iba ang daddy niya. Dito kayo dumiretso pagbalik niyo. Kaagad na saad dito. Okay, Mom. Nais na makausap ng mommy ni Tristan si Joyce Ann. Nais niyang humingi ng tawad sa inasal at sa ginawa niya dito. Hindi naman mapigilan na Tristan na ngumiti dahil alam niya na nag-iba na ang tingin ng kanyang mommy sa kanyang asawa. Finally, babe. Magiging maayos na tayo kay mommy. Talaga? Hindi na ba siya galit sa akin? Hindi naman siya galit mismo sa iyo kundi kay Arthur. Dahil akala niya ay anak ka nang gumahasa sa kakambal niya. Malungkot na paliwanag na Tristan sa kanyang asawa. I understand. Sana yung maging masaya na tayo ng tuluyan, honey. I want a family. Gusto ko mabuhay na may masayang pamilya. Sad ni Joyce Ann kay Tristan. Mangyayari yan. I love you. Nakangiti na sabi ni Tristan sa kanyang asawa. Naging masaya ang mga araw nila sa Canada bago sila umuwi sa Pilipinas. Pero hindi nila inaasahan ang malalaman nila pagbalik nila. Are you ready? Tanong ni Tristan sa kanyang asawa. Kakarating lang nila galing sa honeymoon at sa bahay ng parents nila Tristan sila tumuloy. Yun din kasi ang sabi ng mommy niya.
Ramdam ni Tristan na kinakabahan ng kanyang asawa dahil na rin sa unang pagkikita ng mga ito hindi maganda ang pagtanggap ng mommy niya kay Joyce Ann. Kinakabahan ako, hon. Sagot ni Joyce Ann kay Tristan. Magiging maayos ang lahat. Hindi na galit si mommy. Alam na niya ang totoo. Pagpapakalma ni Tristan sa kanyang asawa, ramdam niya ang kaba nito dahil sa nalalamig ang mga kamay nito. Ngumiti na lang si Joyce Ann para mabawasan ang kaba na nararamdaman niya. Hawak kamay silang pumasok sa loob ng mansyon ng mga Bravo. Nakita niyang pababa sa hagdan ang mommy ng kanyang asawa. Joyce Ann! Salubong ng mommy ni Tristan sa kanya. Magandang gabi po, madam. Kabadong bati ni Joyce sa kanyang bianan. Mommy ang itawag mo sa akin, anak. Nakangiting sabi nito. Okay lang po ba na mommy ang itawag ko sa inyo? Hindi makapaniwala na tanong ni Joyce Ann sa kanyang bianan. I'm sorry, anak. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Sorry talaga. Hingi nito ng paumanhin sa kanya. Nakahinga naman ang maluwag si Joyce Ann dahil ramdam na niya na totoo ang sinasabi at pinapakita ng mommy ng kanyang asawa. Niyakap ito na Joyce. Naintindihan naman niya kung bakit naging ganoon sa kanya ang ginang. Hindi niya ito masisisi dahil malaki ang kasalanan ng kinikilala niyang ama sa ina ng kanyang asawa. Kalimutan na po natin yun, mommy. Sabi niya sa kanyang bianan. Maraming salamat, anak. Sana sinabi mo sa akin kaagad na hindi mo pala tunay na ama ang demonyong iyon. Hindi ko rin po nalaman kaagad. Nagulat lang din po ako. Balik din po niya akong gawa ng masama. Sagot ni Joyce Ann. Ano sabi mo? Demonyo talaga siya. Wala man lang siyang pinipili. Balita ko ituloy pa rin ang pagtakbo niya sa eleksyon. Galit na sabi ng mommy ni Tristan. Talaga po? Oo. Kalaban niya ang ninong na Tristan na sa Sakto Ventura. Sakto po? Pakiramdam ni Joyce Ann ay kilala niya ito. Kilala mo ba siya, hon? Tanong ni Tristan sa kanyang asawa. Oo, siya ang tumulong sa akin noong umalis ako. Sa bahay niya ako tumira. Sagot ni Joyce Ann sa tanong ni Tristan. Wala man lang sinabi sa akin si Ninong? Parang nagtatampo na sa ni Tristan. Hindi man lang kasi nabanggit ng kanyang ninong ang tungkol sa tinulungan nito. Pinilit ko lang siya na tulungan ako. Hindi niya siguro alam na asawa mo ako. Mabait siya at minsan ay dinadalaw niya ako. Sad pa ni Joyce Ann kay Tristan. Oo, mabait talaga ang ninong ni Tristan. Katunayan ay kababalik lang niya ulit sa Pilipinas. Matagal itong nawala. Siguro ay nasa 10 taon din ang nakalipas. Tutulong ang pamilya natin sa kampanya, Han. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Tristan sa kanyang asawa. Nais niya magpaalam dahil ang kinikilalang ama nito ang pababagsakin nila. Oo naman. Hindi ko hayaan na siya ang manalo. Hindi ko makakalimutan ang mga ginawa niya sa akin. Kaya siguro ganoon siya dahil hindi niya ako tunay na anak. Ang ambisyon niya lang ang mahalaga sa kanya. Sorry, anak. Mas mabuti na wag na natin siyang pag-usapan. Tayo na sa hapag. Alam ko na pagod kayo sa biyahe. Yaya ng ginang sa mag-asawa. Hindi rin ito nais na malungkot si Joyce Ann. Nakikita niya mabuti itong babae. Hindi niya alam pero habang tinititigan niya ito ay parang nakita niya ito noon. Unang pumasok ang ginang sa dining area. Sumunod naman sila. Naging masaya ang hapunan nila dahil tanggap na si Joyce Ann ang kanyang bianan. Ito ang nais nila mag-asawa, ang maging maayos ang pamilya nila. Pagkatapos ng hapunan ay umakyat na sila sa silid ni Tristan. Liham na napangiti si Joyce Ann dahil latang ang mga ibang gamit doon ay noong nagbibinata pa lang ito. Sa tingin niya hindi na siguro ito na mamalagi ng matagal sa bahay ng magulang nito. Han, minsan ka lang bang umuwi dito? Tanong ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Yes, Han. Malayo na kasi kapag dito pa ako uuwi palagi. Pagod ako sa trabaho kaya kapag free time na lang ako nakakauwi dito. Kaya pala mga gamit mo ay parang noong nag-aaral ka pa. Ano to? Tanong ni Joyce Ann nang nakita niya ang isang maliit na box. Han, don't open that. Kaagad na lumapit si Tristan sa kanyang asawa. Huh? Bakit? May secret ba dito? Nagtataka na tanong ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Sorry, Han, pero hindi talaga pwede. Okay, may inililihim ka yata sa akin. Nagtatampo na sabi ni Joyce sa asawa niya. Han, baka kasi iwan mo ako kapag nakita mo ito. Matagal na kasi ito noong college pa ako. Paliwanag ni Tristan kay Joyce dahil alam niya na nagtatampo ito. Matagal na pala kaya ipakita mo na sa akin. Pamimilit ni Joyce Ann. Sige,
Pero mangako ka, hindi ka magagalit sa akin at hindi mo ko iiwanan. Sabi ni Tristan sa asawa. Okay, promise. Sagot naman ni Joyce Ann kay Tristan. Okay, here. Inabot ni Tristan ang maliit na box. Kaagad naman kinuha kaagad ni Joyce Ann ang box. Dahan-dahan niya itong binubuksan habang si Tristan ay kinakabahan sa magiging reaksyon ng asawa niya. Pagbukas ni Joyce Ann ay bumungad sa kanya ang mga litrato, mga stolen shots at kumunot ang noon niya sa nakikita niya. Bakit kami ganito? Nagtataka na tanong niya. Kasi hon, siya yung crush ko dati noong college ako. Matapat na sagot ni Tristan sa kanyang asawa. Talaga? Bakit mo naging crush to? Hindi ko alam. Basta masaya ako kapag nakikita ko siya. Araw-araw kong pumupunta sa school nila. Kilala mo ba kung sino siya? Hindi. Kasi hon, pinalipat ako sa US ni Dad. Sa tingin mo nasaan na siya ngayon? Hindi ko alam. Siguro may asawa na siya. Sagot ni Tristan sa asawa niya. Oo, may asawa na siya. Nakangiti na sagot ni Joyce. Mabuti naman, kasi ako may asawa na rin na mahal ko. Malambing na sagot ni Tristan sa kanyang asawa at niyakap niya ito. Pero alam mo ba kung sino ang asawa niya? Han, wala na akong pakialam sa kanya at hindi ako sigurado kung may asawa na ba talaga siya. Bahagi na lang siya ng nakaraan ko. At ikaw na ang lahat sa akin ngayon. Ayaw mo ba siyang makilala? Tanong pa ulit ni Joyce. Kung wala akong asawa ngayon ay, oo. Kaya Han, hiyaan mo na lang yan. Paano kung sabihin ko sa iyo na kilala ko siya? Dagdag pa na sabi ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Han, tawag ni Tristan kay Joyce Ann dahil gusto niya itong tumigil. Bakit mo ba siya nagustuhan? Han, warning ulit na Tristan dahil ayaw niyang ungkatin pa ang nakaraan. Tinatanong ko lang naman po. Malambing na tanong ni Joyce Ann. Ayaw niyang tumigil sa pagtatanong sa asawa. Kasi pinapabilis niya ang tibok ng puso ko kapag nasa malapit siya. Sagot na lang ni Tristan dahil naging makulit na ang asawa niya. Bakit hindi ka nagpakilala? Dahil nahihiya ako. Torpe ako noon at hindi ko kaya magpakilala sa kanya, Han. Sa gwapo mong yan, nahihiya ka? Hindi makapaniwala na sabi ni Joyce Ann. Oo naman. Saka bata pa siya noon. Baka layuan niya ako. Sigurado ako na hindi niya iyon gagawin. Gusto mo ba siya makilala? Hindi na po. Mabilis na sagot ni Tristan. Sayang naman kung ayaw mo. Ano bang pangalan? Hindi na nagawang tapusin ni Tristan ang sasabihin niya dahil kaagad siyang hinalikan ni Joyce Ann. Mabilis naman niyang pinulupot ang mga braso niya sa bewang ng asawa niya. Joyce, ano pangalan niya? Mahinang bulong ni Joyce sa kanyang asawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Tristan sa narinig niya. Hindi siya makapaniwala na ang crush niya at ang asawa niya ay iisa lang. Really? Hindi ka ba naniniwala? Nakalimutan mo na ba na nerd ang pinakasalan mo? Nakangiti na pagpapaalala ni Joyce Ann sa kanyang asawa. I'm so happy. I love you. Mahal na mahal kita. Pinupog ni Tristan ang halik ang buong mukha ng kanyang asawa. Hindi ko inaasahan na may mukha ko gusto sa akin tapos sobrang guwapo pa. Natatawa na anas ni Joyce. Maganda ka, Han. Ikaw ang pinakamaganda. Ang galing ng tadhana dahil hindi niya hinayaan na mapunta ka sa iba. Talagang inilaan ka niya para sa akin. Masayang saan ni Tristan. Ang swerte mo, di ba? Natatawa na sa ni Joyce Ann kaya napangiti na lang din talaga sa Tristan. Pangarap lang ito noon ni Tristan pero ngayon ay talagang nangyari na. Sisikapin niya maging maayos at matatag ang pagsasama nila. Ngayon na magsisimula na ang kampanya, ay alam niyang lalong magagalit si Arthur at Joseph kapag nalaman ng mga ito na nakasuporta sila kay ninong sakto niya. Han, gusto kong pumasok sa trabaho. Tanong ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Nalulungkot ka ba dito? Tanong naman ni Tristan sa kanyang asawa na si Joyce. Medyo, gusto ko talagang pumasok sa trabaho. Saka namimiss ko ng mga katrabaho ko. Sagot naman ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Nalulungkot si Joyce tuwing wala siyang kasama sa bahay. Sa mga araw na dumaan sa pagsasama nila ay maayos naman. Nais lang talaga ni Joyce na may ginagawa. Hindi rin niya nais na sumama sa asawa niya dahil alam niyang busy ito sa kumpanya. At kapag nandoon siya ay talaga namang makakastorbo lamang siya. Okay, pero promise me, kapag may problema at kapag napapagod ka sa trabaho, ay sabihin mo sa akin. Paalala ni Tristan sa kanyang asawa.
Thank you, honey. Promise, lagi ako tatawag sa'yo kapag nasa trabaho na ako. Sana nga'y tanggapin pa rin ako doon kasi namimiss ko na talaga mga kaibigan ko. Malungkot na sabi ni Joyce. Tatanggapin ka ni Luke. Malalagot siya sa akin kapag hindi. Dapat nga sa akin ka nalang magtrabaho, hon. Ayoko dahil alam ko na ibang trabaho ang gagawin mo kapag nasa paligid ako. Sagot naman ni Joyce sa kanyang asawa. Napangiti na lang sa Tristan sa naging sagot sa kanya ng asawa niya. Hanggat maaari ay hindi niya nais na magtrabaho ang kanyang asawa pero alam din niya na nalulungkot itong mag-isa. At nangako siya na susuportahan niya ang lahat ng gusto at naisin ng kanyang asawa. Nasa isipan niya na pagbabawalan lang niya ito kapag nabuntis na niya. Isa sa mga pangarap ni Tristan ay magkaroon ng anak at mamuhay na kasama ang kanyang asawa. Kaya ginagawa niya ang lahat para maging safe ang kanyang asawa laban sa mga gustong manakit dito. Masaya silang nag-dinner na mag-asawa at ang pumasok na si Joyce sa kanilang silid ay mabilis na tinawagan ni Tristan ang kanyang pinsan na si Luke. My wife wants to work in your company. Saad ni Tristan sa kanyang pinsan. Bakit hindi na lang sa company mo? Tanong naman ni Luke. Ayaw niya. Mas gusto niya na dyan sa'yo. Tuwang-tuwa naman si Luke sa narinig niya mula sa kanyang pinsan. Sige, tumawa ka pa dyan. Naiinis na sabi ni Tristan kay Luke. Sorry bro. Sige, papasukin mo na lang siya kung kailan niya gusto. Thanks bro. Huwag mong pababayaan ang asawa ko ha. Malalagot ka talaga sa akin. May pagbabanta pa na sabi ni Tristan kay Luke. Oo na. Kahit na may problema ko ngayon ay makakaasa ka na safe ang asawa mo doon. Itinago ko nga siya sa tatay niya noon. Baka gusto mo itago ko rin siya sa... Subukan mo lang. Susunugin kong kumpanya mo. Sagot naman ni Tristan sa kanyang pinsan. Tawa lang ang naging sagot ni Luke. Alam naman ni Tristan na may problema ngayon ang pinsan niya dahil sa babaeng mahal nito. Pero alam niya na kaya itong gawa ng solusyon ng kanyang pinsan. Wala sa dugo nila ang basta-basta nilang susuko sa laban. Tinapos muna ni Tristan ang alak na iniinom niya bago siya pumasok at tumabi sa asawa niya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Tristan sa trabaho. Pagdating niya sa office ay may hindi siya inaasahang bisita. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Tristan kay Joseph. Binibisita ka? Masaya ka na ba dahil sinulot mong fiancé ko? Oo naman. Sobrang saya ko. Ikaw, masaya ka ba kay Cheska? Sarcastic na tanong din ni Tristan sa lalaki. Sa tingin mo? Don't worry, dahil hindi rin naman magtatagal ang pagsasama niyo. Sa akin pa rin ang bagsak niya. Mayabang na saad ni Joseph. Sa tingin mo, hayaan kita? Kung wala ka nang sasabihin ay bukas ang pintuan ng opisina ko. Siguraduhin mo lang na hindi mo lalapitan ang asawa ko dahil makikita mong hinahanap mo. May pagbabanta na sabi ni Tristan sa lalaki. Hanggat maaari ay pinipigilan niya ang kanyang sarili na magalit sa lalaki. Baliwala lang kay Joseph ang pagbabanta ni Tristan. Hindi ito natatakot at tumawa pa ito ng nakakainsulto. Kakampi mo pala sa Sakto Ventura? Galingan niyo sa kampanya dahil hindi siya mananalo. Sabi nito bago nilisan ng office ni Tristan. Napakuyom naman si Tristan ang kanyang kamao sa galit. Talagang hinahamon siya dito. Panahon na yata para ilagay ka sa dapat mong kalagyan. Sabi Tristan. Lumabas siya sa kanyang opisina at mabilis na nagmaneho papunta sa opisina ng kanyang ninong Sakto. Kamusta, inaanak? Nakangiting salubong sa kanya ni Sakto. I'm good, Nino. Nandito ako para magpasalamat sa pagkupkup mo sa asawa ko. Nakangiti na sabi ni Tristan. Asawa? Sino? Si Joyce Ann ba? Sunod-sunod na tanong ni Sakto sa kanyang inaanak. Yes po. Joyce Ann is my wife. Nakangiting sagot niya sa kanyang ninong. Masaya siya na makita ito ulit. Noong nasa Amerika siya, ito ang nag-alaga sa kanya kaya mahal na mahal niya ito. Para kay Tristan ay ang ninong Sakto ang pangalawang ama niya. Tinulungan ko lang siya. Hindi ko din alam na asawa mo pala siya. So, ikaw pala ang tinatakasan niya? Natatawa na tanong ni Sakto sa kanyang inaanak. Opo, nagalit po sa akin dahil nagsinungaling po ako. Pinayuhan ni Sakto si Tristan. Ayaw niya na matulad ito sa kanya, ang kanyang inaanak. Kaya marami siyang paalala na sinabi. Maraming pinag-usapan si Tristan at Sakto tungkol sa eleksyon at negosyo. At may sikreto na ibinunyag si Sakto sa kanyang inaanak. Ang sikreto na matagal na niyang itinago. Samantala ay pumunta naman si Joyce Ann sa bahay ng kanyang mommy. Nagbabaka sakali siya na nandoon ang mommy niya.
Miss na niya ito at talagang nangungulila na siya sa yakap at kalinga ng kanyang ina. Kuya, nandiyan na ho ba si Mommy? Tanong ni Joyce Ann sa bagong guard sa bahay nila. Nasa loob ho. Sagot naman ito sa kanya. Mabilis na pumasok si Joyce Ann sa loob ng kanilang bahay. Mommy! Tawag niya sa kanyang ina at mabilis niya itong niyakap. Anak, ano ginagawa mo dito? Nagtataka na tanong ni Laura sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan na makikita niya ngayon ang kanyang anak. Sobra din siyang nangungulila dito pero tinitiis niya dahil alam niya na safe ito sa poder ni Tristan. Sobrang namibis na po kita. Tuwing pupunta po ako dito ay wala ka at kapag tumatawag ako hindi naman kita makontak. Sobrang nag-aalala na ako sa'yo. Ano po ba nangyari sa inyo? Tanong niya sa kanyang mommy. Nawala ang phone ko anak. At makabubuti na hindi tayo magkita. Ginagawa ko ito para sa iyo. Malambing na sabi ni Laura sa kanya. Oo, hindi naman ako na-inform na may reunion pala ngayon dito. Pumapalakpak pa na sabi ni Cheska habang pababa sa hagdan. Kaagad na kumulo ang dugo ni Joyce Ann sa narinig niya, kaya sinamaan niya ng tingin ang bruha. Ikaw, bakit ka pa nandito? Di ba hindi naman kayo tunay na magtito ni Arthur? Nakangiti na sabi ni Joyce Ann pero sinampal siya nito. Kaagad naman niyang sinampal si Cheska. Hindi lang isa kundi maraming beses hanggang sa nagsabunutan na silang dalawa. Inawat naman sila ni Laura. Kaya pala lakas ng loob mo dahil kabit ka pala ni Arthur. Ang kapal na mukha mo, malandi ka. At ngayon nilalandi mo pa pati ang asawa ko. Ang kati-kati mo. Galit na saad ni Joyce Ann habang si Cheska ay napahawak sa kanyang pisngi dahil nakaramdam na ito ng hapdi. Gaganti ako sa iyo at sisiguraduhin ko na itong ginawa mo sa akin ay doble pang ibabalik ko sa iyo. Galit na sigaw ni Cheska saka umakyat papunta sa kanyang silid. Nasaktan ka ba anak? Nag-aalala na tanong ni Laura sa kanyang anak. Ngumiti naman si Joyce Ann para iparating sa kanyang ina na ayos lang siya. Ngayon lang nailabas ni Joyce Ann ang lahat ng inis niya kay Cheska. Kinalimutan na niya sana pero nang malaman niya nakabit ito ni Arthur ay umahon ang lahat ng galit niya. Galit siya dahil ang kapal na mukha ni Cheska na landiin pati ang asawa niya. Hindi na nagtagal si Joyce Ann dahil biglang dumating si Arthur. Habang nasa biyahe siya inaalala niya ang flash drive na ibinigay sa kanya ng mommy niya. Ano bang meron sa'yo? Tanong ni Joyce Ann habang nasa kamay niya ito. Habang nasa biyahe si Joyce Ann ay biglang tumawag ang kanyang asawa na si Tristan. Hon, may dinner tayo sa labas kasama si Ninong Sakto. Okay lang ba na dito ka sa office na diretso? Tanong nito sa kanya. Okay, honey. Sagot naman niya kay Tristan. Okay. See you. I love you. Malambing na saad ni Tristan bago ibinaba ang tawag. Tumuloy si Joyce Ann sa kumpanya ng kanyang asawa. Masaya naman siyang sinalubong ni Tristan. Niyakap at hinalikan siya nito kaagad. Kapwa naman sila napangiti sa isa't isa. Anong oras ang dinner natin? Tanong niya kay Tristan. 7 p.m. pa, hon. May time pa tayo para, to catch up something important. Nakangiti na sabi pa ni Tristan. Ikaw talaga kung ano-ano naman pumapasok dyan sa isipan mo. Work ka na dahil maghihintay lang ako sa'yo dito. Saan naman niya kay Tristan? Alam ni Joyce Ann na inaakit na naman siya ng asawa niya. Tapos na ako sa trabaho ko. Tinapos ko talaga dahil alam ko na darating ka. Sagot naman ni Tristan habang may ngiti sa labi. May binabala ka siguro sa akin, no? Aminin mo na nga ngayon. Natutuwa na saad ni Joyce Ann. Kung papayagan mo ako. Nangaakit na sabi ni Tristan sa kanyang asawa. Napangiti naman si Joyce Ann at may naisip itong kapilyuhan. Kaagad niyang hinila ang natay ng asawa niya. Do you want to play with me, Mr. Tristan? Nangaakit na tanong ni Joyce. Of course, hon. Sagot ni Tristan at mabilis na sinakop ang labi ni Joyce. Pareho silang napangiti sa isa't isa. Itinulak ni Joyce si Tristan paupo sa couch. Dahan-dahan niyang ibinaba ang suot niyang dress. Makikita niya ang pagnanasa sa mga mata ni Tristan. Ang pananabik habang nakatingin sa magandang hubog ng katawan ng kanyang asawa. Umupo si Joyce sa kandungan ni Tristan. Dahan-dahan niyang tinatanggal ang suot na suit ng kanyang asawa. Nang mahubad na niya ito, ay kaagad niyang pinaglakbay ang mga daliri niya sa matipuno nitong dibdib. Kahit palagi nila itong ginagawa ay wala pa rin nagbabago. Nandoon pa rin ang pananabik at pagmamahal.
Matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nila ay binuhat niya ang kanyang asawa at dinala ito sa banyo para maligo na sila. Hindi lang paligo ang ginawa nilang dalawa dahil muli na naman nilang ginawa ang madalas nilang ginagawa tuwing nagsasabay sila sa panliligo. Pagkatapos nila ay nagbihis na sila ng bagong damit. Nagpabili kanina ng mga damit sa Tristan para may gamitin sila ni Joyce Ann. Nang maging maayos na sila pareho ay kaagad silang bumiyahe papunta sa isang restaurant. Masaya na niyakap ni Joyce Ann si Sakto. Para kay Joyce Ann ay isa sa pinakamabait na taong nakilala niya ito. Inalagaan at itinuring siya nitong anak. Habang nagdi-dinner sila ay biglang dumating si Cheska kasama si Arthur at Joseph. Nandito pala kayo? Kamusta ka na, Ventura? Nakangisi na bati ni Arthur sa lalaki. Okay naman ako, Jimenez. Chill lang, nasagot ni Sakto.